Hello mga ka-legit Daver Cats! Aba, Mr. Jose Manalo, ito na nga no, ipinakita niya kung gaano ka-espesyal itong si Mr. Zombie. At Zombie, ini-expect na gagawin sa kanya ito ni Mr. Jose Manalo. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So bago nga tayo magpatuloy, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you po sa inyong lahat at maraming salamat po sa palagian ninyong panonood at pagsubaybay. And this time, ito na nga, no, pag-usapan po natin ang ilan sa mga ganap sa buhay ni Zombie. Kasi kung matatandaan ninyo, last October 24 ay nagdiwang po si Zombie ng kanyang kaarawan, kung saan kasama niya po ang ilan sa kanyang mga friends and na talagang nagdiwang po ng kanyang kaarawan. May mga artista siyang kasama katulad po nito dahil ito po ay kasama niya sa kanyang movie or na-meet niya po sa movie niya sa Penduko. No? Kung may mga times na parang meron po silang latest movie na ipapalabas sa sinihan at starring po dyan si Mr. Zombie Toge. At alam niyo po ba na sobrang laki ng pasasalamat ni Zombie dahil nung nakilala po siya at lubos si pagpasok naman po niya sa E18, hindi pa naman siya ganun ka-famous dahil hindi pa ganun kadami yung kanyang mga subscribers and followers. Pero may subscribers and followers na siya. Hindi siya maiko-compare ngayon na mas kilala na siya, no, at sobrang dami na rin sumusuporta at nagmamahal kay Zombie Toge. At dito nga, ito na nga daw yung pinakamasayang birthday ng kanyang taon dahil dito po nagsisimula na ang pag-alagwa ng kanyang career. Una, this is gonna be the year in which siya po ay na-picture sa E80, ngayon, sa isang longest running noontime show at very prominent na noontime show sa Pilipinas maging sa abroad. Pangalawa is naglabas na rin siya ng kanyang latest debut single. Ito po yung kauna-unang kanta na inilabas ni Zombie, no, na umaani na po ng napakaraming views sa social media at talagang sobra yung pasasalamat niya dahil yung mga legit Davercats po talaga sobra 100% ang support para sa kanya. At pangatlo ay ito na nga, no, dahil talagang sunod-sunod na po yung mga engagement na natatanggap ngayon ni Zombie sa lahat ng sa mga works na kanyang tinatanggap ngayon, and very blessed po siya na maituturing dahil talagang masasabi mong masusupport niya talaga yung kanyang family sa ibang bansa, sa Nigeria, no. Although malayo siya sa kanyang pamilya, pero ang dami niya pong friends, ano, na nakiselebrate sa kanyang kaarawan, and akala nga natin i-celebrate din ng E80 yung kanyang kaarawan dito. And of course, syempre na-intriga din po itong si Mr. Zombie na bakit daw hindi siya isinama, pero finally today ay talagang confirm na hindi pa po siya tinanggal. Still part pa rin po siya ng E80, ng family ng E80. Hindi naman kasi ganun ka-harsh ang TBJ production na parang bigla-bigla ka na lang tatanggalin, 'di ba? As long as nakakapag-deliver ka, as long as na meron kang parang parang isa ka rin sa mga tinuturing nila na precious, no? At hindi basta-basta tatanggalin ka dahil ganto ganyan, dahil may mga bashers, ano? Kasi mas marami pa rin naman po ang supporters ni Zombie kesa sa mga bashers. So, dito po binasag na rin yung intriga na meron daw silang something ni Jose dahil kaya daw parang wala na si Zombie, no. Pinatunayan po ni Zombie that Jose and Wally is isa sa mga mentor niya dito po sa E80. Sinabi niya sa interview niya, panoorin niyo po sa TBJs kasi di ko lang nilagay kasi baka makopyright tayo, ayaw kasi nilang magpahiram ng video. So sinabi niya doon na he was really blessed that he's part of TBJ and naging kasama niya nga si Wally at si Jose dahil sila po talaga yung nagtuturo sa kanya sa mga dapat gawin, nag-i-instruct sa kanya. So yun po yung ilan sa mga pasasalamat niya. And this time, abangan po natin ang ilan pa sa mga
projects na ino-offer dito kay Zombie. Talagang maingay ang pangalan niya sa social media, in fairness Talagang pinag-uusapan po yung kanyang ginawang kanta dahil it was ano po yan parang inaalay niya sa mga chinitang Pinay, 'di ba? Talagang may pusong Pinoy talaga ito dahil biruin mo gagawa ka ng isang music video or magko-compose ka ng kanta, inaalay mo, hindi mo naman talaga bansa to kung tutuusin, 'di ba? So anyways, happy birthday na lang sa'yo, Zombie, at sana ay tumagal pa ang buhay mo at marami pang mga at mas gumanda pa yung karir mo dahil talaga namang maganda yung iyong sinamahan, And ito na nga, kasi may ilang video po na kumakalat ngayon sa social media kung saan pinag-celebrate, Ito nga yung movie Pinduko 40, kasama niya dito si asawa ni Miss Sara Geronimo, na si Matteo Godicelli. Ayan. So, yan po inihatid sa atin ng Kapal Mooks. Kapal Mooks ba to? So, Kakats Bus. Ayan. So, malapit-lapit na nga yan. Akala ni Zombie sa kaarawan niya hindi na maaalala ng EAT. Pero syempre, very dated naman po si Jose dyan. Kasi kung tutuusin, sa studio po, ang tinuturing nilang bossing doon, si Bossing Vic. Pero dito po sa Sugod Bahay, si Jose Manalo. Kaya nga siya po yung nagde-decide kung bibigyan ng pera, kung hindi, diba? So, this time, binigyan po nila ng, naalala nila yung kaarawan nitong si Zombie at sinelebrate po nila. At tuwan-tuwa si Zombie, hindi niya inaasahan na mangyayari sa kanya to. Panoorin po natin ang video clip na ito. Ayan, sa background na naririnig natin dun yung boses ni Jose Manalo kung saan kinakantahan niya nga itong si Zombie and the rest of the group, So, ibig sabihin, talagang very, special talaga sa kanila si Zombie para gawin nila ito. Talagang bigyan ng tribute sa araw ng kanyang kaarawan. So, dahil dyan, happy birthday Zombie and more blessing to come. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga latest updates. At magbabasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo at magre-react tayo, Unahin natin ang komento mula kay Alagaw. Sabi niya, mas bagay si Zombie sa studio, sa Sugod Bahay kasi hindi siya masyadong nakakasingit, pero papansin ninyo sa pag siya ang tanong ng mga tao, mabilis siyang makahanap ng itatanong. Samantalang pag ako nangangapapa kung anong sasabihin ko or tatanong ko sa kausap ko. Actually, nung una talaga, medyo tahimik lang si Zombie kasi parang nag-a-adjust pa siya. Pero nitong mga recent, nakita natin na talagang nag-i-improve po yung kanyang hosting style. Medyo nakakasabay na rin po siya dun po sa dalawang si Jose at si Wally. Sabi naman po ni Tok Bush Kamote, madaming twist yang pakana ng TVJ. Baka pagdating ng araw, karakter na din si Zombie ng Lola teleserye dyan. Magaling ang mga scriptwriter. No wonder kung bakit sila tumagal ng 44 years dahil sa galing po ng kanilang mga team, And Helen said, mas gusto ko rin si Zombie nasa EAT at una pa naman, hanap-hanapin mo siya dahil sa hilig niya magpatawa. Totoo naman po yun, may talent naman po talaga si Zombie pagdating po sa pagpapatawa at talagang masasabi natin na nababagay po talaga siya dito po sa nasabing show, talagang added talaga siya sa kasiyahan ng mga manonood at ang dami na rin po talagang naghahanap kay Zombie. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.